Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Hello mga bata! Kumusta? Tayo ngayon ay magkakaroon ng bagong aralin sa Arts 2, Quarter 1, Week 8, Milk-Based. At ito ay may pamagat na nagsasalaysay ng kwento mula sa output. Muli ako si Teacher Aika, ang inyong guro. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Bawat aralin ay may likhang sining na ginagawa o output. Bawat likhang sining ay may nakapaloob na kwento at aral. Balikan natin ang mga output mo. Humanda na magkwento tungkol dito na siguradong magiging masaya at kapupulutan ng aral. Isali natin sa kwentuhan ang iyong mga kasama sa bahay, kaibigan o kaklase. Ang isang kwento ay napakahalinang basahin, lalo isang likhang sining ang paksa. Nagiging mas makulay ang kwentuhan kung tungkol sa sarili, magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan ang iyong likhang sining. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng kwento? Nakaranas ka na ba magbasa ng isang kwento? Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing ikaw ay nagbabasa ng kwento? Ang kwento ay nagmula sa malikhaing isip ng tao. Ito ay naglalaman ng pamagat, karakter, pangyayari, at lugar kung saan nangyari ang kwento. Nagtataglay din ang kwento ng mga kapupulutan ng aral. Ang mga tao ay nakalilikha, nakakapagsalaysay ng kwento mula sa nagawang output. Kinakailangan na tayo ay maging malikhain sa paggawa ng kwento. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa isang malinis na papel, iguhit mo ang iyong sarili. Sumulat ka ng 2 pangungusap bilang pagpapakilala sa iyong sarili. Narito ang halimbawa. Ako si blank, blank taong gulang, nag-aaral sa blank, at masaya ako kapag nakakatapos ako ng likhang sining. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tingnan ang larawan. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Ano ang prutas na nasa larawan? Ang sagot, mangga. Ano ang lasa nito? Matamis at maasim. Madalas ka bang kumakain nito? Oo. Ano ang naidudulot nito sa ating katawan? Nagpapalusog ng ating katawan. Simulan na natin. Nakabubuo ng isang kwento mula sa output. Ang kwento ang nagbibigay daan upang higit na maunawaan ang detalye sa iginuhit na larawan. Nakapaloob din sa kwento ang magagandang aral na dapat pahalagahan ng bawat isa.
Basahin natin ang maikling dialogo, sagutin ang sumusunod na katanungan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isang araw sa klase ni Ginang Santos. Mga bata, nais kong gumuhit kayo ng isang larawan. Ginang Santos, ano pong larawan ang aming iguguhit? Kahit anong larawan na nais ninyo, maaaring larawan tungkol sa inyong sarili, pamilya, kaibigan, kapaligiran at marami pang iba. Pagkatapos, mabuo ang inyong iginuhit na larawan, ikukwento nyo sa amin kung bakit ito ang napili mong iguhit. Ganun po ba, ma'am? Sige po, iguguhit ko po ang aking nanay. Marami po kasi akong gustong ikwento tungkol sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Troy. O sige, simulan na natin ang gawain. Opo, Ginang Santos. Opo, Ginang Santos. Number 1. Sino-sino ang tauhan sa dialogo? Sagot, sina Ginang Santos, Anita, Troy at mga bata. Number 2. Ano ang ipinagagawa ng guro sa kanyang mag-aaral? Ang sagot, gumuhit ng isang larawan. Number 3. Kaninong larawan ang nais iguhit ni Troy? Ang sagot, larawan ng kanyang nanay. Number 4. Paano higit na mauunawaan ang detalye na iginuhit na larawan ng mga bata? Ang sagot, magkwento tungkol sa iginuhit. Number 5. Kung ikaw ang tatanungin, anong larawan ang iyong gagawin at bakit? Ang sagot, larawan tungkol sa aking pamilya dahil mahal ko ang aking pamilya. Ito ay nakadepende sa inyong gustong isulat or iguhit, ha? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pagtambalin ang sumusunod na larawan sa hanay A, sa detalye nito sa hanay B. Isulat ang letra sa patlang at gawin ito sa iyong sagutang papel. Simulan na natin. Number 1, ama. Ang tamang sagot, letter B. Naghahanap buhay siya para sa aming pamilya. Masipag sa tuwina. Number 2, guro. Ang sagot, letter C. Mabait at maalalahanin siyang tunay. Matyaga niya kaming tinuturuan. Number 3, prutas. Ang sagot, letter D. Isa itong masustansyang pagkain, nagpapalusog ng ating katawan. At number 4, puno. Ang sagot, letter E. Mataas ito at matibay, nagbibigay lilim sa init ng araw. Ang tamang sagot, letter E. At number 5, panghuli, ang sagot ay letter A. Siya ay maaasahang tunay. Kasama ko siya sa aking paglalaro at pag-aaral. Kaibigan. Yan. Nakuha ba ng tama? Kung oo, mahusay mga bata. Number 1, ano ang iginuhit mo sa larawan? Number 2, bakit ito ang napili mong iguhit? Number 3, mahalaga ba ang contrast at overlap sa pagguhit? At number 4, nasiyahan ka ba sa natapos mong gawain?
pagkakataong ito, iguhit mo ang iyong ama at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, sino ang iyong ama? Number 2, ano ang trabaho niya? Number 3, paano kayo inaalagaan ng iyong ama? At number 4, mahal mo ba ang iyong ama? Bakit? Gawain sa pagkatuto bilang siyam. Basahing mabuti ang mga pangungusap at isulat sa patlang ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung di wasto. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, ang bawat kwento ay kinapupulutan ng mga magagandang asal. Ang sagot, tama. Number 2, kailangang maging malikhain upang makagawa ng kwento. Ang tamang sagot, tama. Number 3, ang kwento ay mayroong pamagat, karakter, pangyayari at lugar na pinangyarihan. Ang tamang sagot, tama. Number 4, hindi makalilikha ng kwento mula sa nagawang output. Ang tamang sagot, mali. Number 5, nakapagsasalaysay ng kwento mula sa output. Ang tamang sagot, tama. Gawain sa pagkatuto bilang siyam. Gumawa ka ng paborito mong likhang sining. Sumulat ng isang kwento mula dito. Ilahad mo sa mga kasamahan mo sa bahay ang kwento mo o makipagpalitan ng kwento sa iyong kaklase o kaibigan. Ang pamagat nito ay, ang paborito kong iguhit, ang aking output. Gawain sa pagkatuto bilang 10. Sagutin kung oo o hindi. Rubrics para sa mag-aaral. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, mayroon ba akong output? Number 2, nakasunod ba ako sa panuto? Number 3, nakabuo ba ako ng kwento? Number 4, binasa ko ba ang kwento sa mga kasama ko sa bahay? At number 5, nasiyahan ba sila sa natapos kong gawain? Kaya-kaya mo yan! Gawain sa pagkatuto bilang 11. Punan ang patlang ng wastong salita na kukumpleto sa bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot at gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, ang blank ay ang produktong nabuo mula sa isang gawain. A. Mensahe, B. Output, C. Aral o D. Kwento. Ang tamang sagot, B. Output. Number 2, bawat likhang sining ay may blank, nais ipahiwatig. A. Kulay, B. Larawan, C. Tao, or D. Mensahe. Ang tamang sagot, letter D. Mensahe. Number 3, ang blank mula sa nabuong output ay may hatid na magandang aral. A. Hugis, B. Kulay, C. Kwento o D. Linya. Ang tamang sagot, letter C. Kwento. Number 4, alin sa mga sumusunod ang nalilinang sa pagbuo ng kwento mula sa output? A. Pagkamalikhain, B. Pagiging mausisa, C. Pagkamasayahin, o D. Pagiging masipag. Ang tamang sagot, letter A. Pagkamalikhain. Number 5, ano ang nararapat gawin sa mga magagandang aral na napapaloob sa kwento? A. Huwag pansinin, B. Kalimutan,
C. Baliwalain o D. Pahalagahan at sundin. Ang tamang sagot, letter D. Pahalagahan at sundin. At dito nagtatapos ang ating aralin sa arts. Binabati kita dahil sa napakahusay at magaganda ang iyong gawang output. Muli ako si Teacher Aika, ang inyong guro. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam mga bata!